Sa loob ng isang bar, dalawang lalaki ang nag-uusap kung saan tinatanong ng isa kung kailan mangyayari ang operasyon, at sumagot naman ang isa na gagawin nila ito ngayong gabi, sa Northern Estate. Nang marinig ito, nagtanong ang unang lalaki kung gagawin na nila ito kaagad, at sinabi naman ng isa na hindi na kailangang mag-atubili, dahil isang mataas na ranggong lord lang ang makakapigil sa kanila. Tinanong naman siya ng isa pang lalaki kung hindi ba dapat silang maging mas maingat at masusing beripikahin ang mga bagay-bagay. Iyon ay dahil nabalitaan niya na ang tinatawag na dakilang batang lord ng lugar na ito ay nagdulot pa nga ng pagkatalo sa kambal na espada ni Bifrost, kaya mukhang si Logan ang kanilang pinag-uusapan. Tugon naman ng isa, hindi siya dapat maniwala sa lahat ng mga tsismis na iyon, dahil isa lamang itong 21 taong gulang na bata, at sinabi naman ng isa na ang batang iyon ay umabot sa mataas na ranggong titulo sa edad na 21. Sabi sa mga tsismis, lumalaban siya na parang tumataas ang kanyang antas habang nakikipaglaban. Dito, sinabi ng lalaking mahaba ang buhok na si Logan ay parang bida sa isang nobela. Gayunpaman, sabi niya, kung totoo ang mga tsismis na iyon, gusto niyang subukan ito mismo. Sa gabi, sa mansyon, mukhang tahimik at payapa ang paligid. Si Logan ay nasa kanyang silid-aralan kasama ang kanyang mga artifact sa likuran niya, nagbabasa ng ilang dokumento. May isang bumulabog kay Logan, na nagsasabing lumaki na ng husto ang bayan kamakailan. Ito si Rick, na nagsabi kay Logan na may isang palengke na binuksan dito kamakailan, malapit sa Tomoto Fallen Warrior Memorial, at tinanong ni Logan kung ano ang tungkol doon. Habang inaayos ni Rick ang ilang libro, sinabi niya kay Logan na maraming kawili-wiling mga paninda ang dumarating na maaari niyang tingnan. Sinabi ni Rick kay Logan na balak niyang bisitahin ang palengke na iyon sa kanyang bakasyon, at sumagot naman si Logan na akala niya ay matutulog lang si Rick sa buong bakasyon niya. Nang marinig ito, humarap si Rick, na namumula ang mga pisngi, handa nang sabihin ang isang bagay kay Logan. Sinabi niya na hindi niya iyon magagawa, dahil magagalit ang kanyang kasintahan kung gagawin niya iyon. Tumugon si Logan sa pamamagitan ng pagbati kay Rick ng masayang pamamahinga, nang hindi man lang inaangat ang kanyang mga mata mula sa papel na binabasa niya, at nang makita ito ni Rick, tinanong niya kung maaari man lang siyang tingnan ni Logan ng may kaunting init. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga libro, at sinabing hindi naman siya umaasa ng anuman mula kay Logan, at doon na sinabi ni Logan na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay ginulat niya si Rick, sa pamamagitan ng paghagis ng isang bag ng gold patungo kay Rick na sinasabing ibili si Layla ng magandang damit gamit iyon. At bumili rin siya ng masarap na pagkain para sa sarili niya. Nang makita ito, naantig si Rick, hindi sigurado kung ano ang sasabihin o gagawin para pasalamatan si Logan. Tumalon siya para yakapin si Logan, na nagsasabing mahal niya ito, ngunit sinigawan siya ni Logan na lumayo, na ang mukha ay parang isang mamamatay tao. Pagkatapos ay sinabi ni Rick kay Logan na dapat din siyang magpahinga, at makipag-date kay Lady Eileen o kung ano paman, ngunit walang pakialam si Logan tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rick na dapat niyang ibalik ang pera na iyon, upang makapag-date siya kay Eileen, ngunit parang si Flash siya kung umalis ng mabilis kaya hindi mo man lang siya nakita. Pagkatapos ay inisip ni Logan ang ideya ng isang date, inisip niya silang dalawa ni Eileen, habang iniisip kung paano magagawa ng sinuman ang isang bagay na walang pag-aalala sa ganitong panahon. Sa huli, habang lamilinaw ang larawan ni Eileen na nakangiti, naisip ni Logan na marami pa siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Gayunpaman, tila lumiwanag ang kanyang mga mata sa isiping ito, iniisip ang ideyang ito. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang sarili, na sinasabing hindi ito ang tamang panahon para dyan. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan kay Bifrost, tila may napagtanto si Eileen, at buong puso siyang nag-ensayo araw-araw. Bukod doon, hindi rin maganda ang takbo ng kilusan ng digmaang sibil. Ayon sa ulat ng Information Guild, ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang paksayon ay mas mabilis na nauubos kaysa sa inaasahan ni Logan. Totoong gusto niyang tapusin agad ang digmaang sibil para maiwasan ang pagkaubos ng bansa, ngunit ang kanilang panig ay hindi pa lubusang handa. Siyempre, salamat sa pagbuo ng Vigilante Corps at pagre-recruit ng mga kabalyero mula sa labas, ang kasalukuyang lakas militar nila ay lumampas na sa kung ano ang mayroon sila bago ang digmaan.
Iyon pa lamang ay nagbibigay kay Logan ng kapangyarihang makipagkumpetensya sa isang border marquee. Ibig sabihin din nito na nasa antas pa lamang iyon. Hindi pa siya maaaring masiyahan dito. Kailangan pa niya ng kaunting panahon. Iniisip niya na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. May lumapag sa bubong, sa mismong itaas ng bintana ng kanyang silid. Mukhang napansin ito ni Logan. Agad niyang hinablat ang kanyang espada at humarap sa bintana. Tumingin sa bintana, sinabi niya na kanina lang, nakaramdam siya ng malakas na killing intent. Isinuot niya ang kanyang mga guwantes at inisip na buti na lang hindi ito masyadong malayo, at inisip na may isang nanghihimasok. Pumwesto siya at tumingin sa bintana. Gayunpaman, tila walang nangyayari. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Logan, walang anumang hindi kinakailangang paggalaw o ingay na dapat gawin sa sandaling ito. Isang pulang sinag ang bumanaag mula sa parehong bintana at mata ni Logan. Nabasag ang bintana at may isang sumusubok gumamit ng sorpresang atake at patayin si Logan sa isang bagsak, ngunit nagawa niyang umiwas. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Logan. Ang umaatake ay gumagamit ng isang force blade, at sinangga ito ni Logan gamit ang parehong teknik. Nang makita ito, naitulak pa atras ang umaatake. Nagkaharap ang dalawa, dahil ilang metro ang tinulsak ng umatake pagkatapos ng atake ni Logan. Nang makita ito, hindi siya makapaniwala na naitulak siya pa atras. Tinanong siya ni Logan kung hindi ba ito nakuryente. Habang inihahanda niya ang kanyang susunod na atake. Sumugod si Logan para atakihin ang assassin, ngunit nagawa nitong harangin ito. Nang makita ito, nakakatawa para kay Logan na magpabe ang isang umaatakeng parang ahas. Sa sinabing ito, susubukan ni Logan na tapusin siya habang may momentum siya, ngunit maaaring mapahamak siya, dahil may napansin siyang nasa likuran. Isa pang umaatake ang handa ng pabagsakin si Logan, na galing sa likuran niya. Nagulat si Logan, hindi niya inaasahan na may isa pa. Sumalakay ang assassin, at nagliparan ang mga debris sa paligid. Gayunpaman, mukhang hindi siya nagtagumpay na patayin si Logan. Mukhang sila ang mga lalaki mula sa bar, at sinabi ng lalaking nakatalukbong sa kanyang tauhan na dapat nilang seryosohin ito. Pumwesto ng mas maayos, tiningnan ni Logan ang mga umaatake, at sinabing sa itsura nila, pareho silang mataas na ranggong kabalyero. Nakaharap sa kanila, tinanong sila ni Logan kung wala ba talaga silang kahihiyan, na nagtutulungan para atakehin ang isang tulad niya habang nakamaskara. Tugon naman ng isa sa mga lalaki. Ito ang kabayaran sa pagsuwi sa taong iyon. Pagkatapos ay sabay silang sumugod kay Logan, na sumisigaw sa kanya na mamatay ng tahimik. Nang marinig ito, inisip ni Logan ang terminong ginamit ng mga lalaki, ang taong iyon. Ginamit niya ang artifact sa kanyang mga bota, at tumalon sa ibabaw ng dalawang lalaki upang maiwasan ang kanilang mga atake. Tiningnan siya ng isa sa kanila, at sinabing mabilis siyang kumilos. Pagkatapos ay inihanda ni Logan ang kanyang atake, sumisid pababa na ang kanyang espada ay nakaturo sa mga lalaki. Habang papalapit siya sa mga lalaki, binuhusan niya ng aura ang kanyang espada. Nang makita ito, itinulak ng lalaking mahaba ang buhok ang kanyang kasama. Hinarang niya ang atake ni Logan at bumantong hininga ng maluwag. Pagkatapos ay itinulak niya si Logan palayo, at sinabing mapurol ang kanyang mga atake. Nagtinginan sila sa isa't isa, at mukhang mas malakas ang lalaking mahaba ang buhok kaysa sa inaakala. Tumalon pa atras si Logan, at sinabi ng lalaking itinulak ng kanyang kaibigan na huwag basta-basta sumugod. At sinabi ng kanyang kasama na ang teknik ni Logan ay isang murang imitasyon lamang ng isang force blade, dahil sa huli, pareho silang mataas na ranggong kabalyero. Maliban na lang kung may himalang mangyari tulad ng sa mga tsismis, matatapos ang misyon ayon sa kanilang plano. Inisip ang kanyang sitwasyon, para sa isang taong may kakayahang mamuno sa higit sa dalawang mataas na ranggong kabalyero, at may sapat na sama ng loob para subukang patayin siya, lohikal na isang tao lamang ito. Iyon ay, syempre, si Jordan Valtermin. Sa sinabing ito, tiyak na hindi lamang ang mga iyon ang mga nanghihimasok. Kung ang iba ay umaatake sa buong mansyon, at kahit isang mataas na ranggong kabalyero ang naroon, maaaring maging masama ang sitwasyon para sa kanya. At mukhang ito nga ang kaso, dahil sa loob ng isa pang silid, tumutulo ang dugo mula sa espada ng isang tao sa sahig. Nang makita ito, napagtanto ni Marian na tinamaan siya.
Siya si Patrick, na nakahawak sa kanyang nasaktang balikat. Habang nakatingin siya sa umaatake, isinumpa niya ang pangalan ni Valtermin, na tinatanong kung paano niya nagawang gumawa ng ganito.